Good morning mga ka-Mars! Alam ko namang na-miss nyo ako mga ka-Mars dahil ilang beses na nga po akong hindi makapag-vlog, ilang month na din akong hindi nakapag-vlog dahil nakaka-copyright ako or nagkakaroon ng violations yung aking vlog dahil may mga kapitbahay tayong mga pasaway na pag nag-create ako ng vlog sa aking YouTube channel, bigla na lang silang magpapatugtog. So bawal pala yun kay YouTube. So pag nagkakaroon tayo ng violation. So kaya sumusunod din po ako sa pasensya na. Sumusunod din ako sa rules ni YouTube. So bawal tayo mga copyright dahil maigpit talaga si YouTube pagdating sa sounds. So, yun lang naman talaga ang wino-worry ko dito minsan. Kaya hindi ako nakapag-update ng vlog ko sa YouTube. Pero, guys, mga ka-Mars, syempre, unang-una sa lahat, gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo na please support my YouTube channel. Search nyo sa YouTube ngayon, guys, Carla Ambiciosa, para lagi kayong updated kasi hindi na din ako nakapag-vlog talaga kasi nagkaroon nga po ako ng work tapos ang ending na scam tayo. So, ayan guys, ayoko na ipaliwanag sa inyo kung paano ako na-scam, pero ang pinakang number 1 na gagawin ko ngayon, magiging updated na ako sa vlog ko because I have a 20,000 subscribers. Thank you po. So, thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin. I have a 20,000 subscribers po. Abangan nyo lagi po yung mga updated na vlog ko at pakishare sa inyong mga kaibigan at mga relatives at kung ano-ano pa man. So, ayan guys, mag-start na tayo sa pag-vlog natin about sa naganap kahapon na Hello Fashion Glow na ginanap sa SM North. So ayan nga guys, mag-start na tayo dito sa pag-reactions dito sa naganap na Hello Glow Fashion Show na ginanap sa SM North dyan sa may Quezon City. So kahapon talaga ito ang masabi ko lang talaga guys. So syempre babasahin ko na lang yung kasi nilista ko na lang kasi para hindi rin ako magkamali. Kasi baka naman magkamali ako. So babasahin ko na lang yung nilista kong some of captured moments from her Glow Miss Universe Philippines 2025 candidates during the Hello Glow Fashion Show held yesterday at the Block SM North. Who are your favorite candidates? So, sino ba yung mga kandidata nyo talaga na para sa akin talaga ang nag-glow talaga at nag-stand out talaga kahapon. So, hindi ko talaga inasahan na papasok itong si Pasay. Pero alam ko naman talaga na malakas din ang laban nito ni Pasay nung bago pa lang siya mag audition sa Miss Universe na to. So nung nakita ko si Pasay nung una pa lang na sabak niya sa Miss Universe ng mga itong January, sabi ko talaga may malakas din ang laban nito ni Pasay na alam kong jujusok to mga ka-Mars sa siguro hanggang top 10, baka mag top 3 pa nga itong si Pasay kasi si Pasay talaga nakikita ko ngayon na ang tangkad talaga niyang siya yung pinakamatangkad sa lahat ng candidates ng pinaggilihilera sila kahapon sa Hello Glow Fashion Show. Nakita ko talaga doon, pumapangalaw lang sa kanya si Eloisa Jaod ng San Pedro, Laguna na talaga ang ganda-ganda. Napaka-diyosa ng kanyang pes. Talagang, napaka-perfect na talaga ng Eloisa Jaod. Talagang sa kanyang mukha talagang pwede talaga siyang ilaban at ipadala sa Miss Universe Thailand. Dahil alam niyo naman, diba, ang kalidad ng Thailand, mga ka-Mars, na syempre alam mo naman, kahit mga mga best luck nila doon, kahit more on talaga salamat dok sila, syempre talaga nila na kailangan yung ipapadala ng Pilipinas na kandidata is maganda, Diyosa, pero ang pinakang number 1 na bala ng Pilipinas yung utak na magaling sa com skills, kaya niyang makipagbardagulan at puksaan kung kanino pa mga pesting. So, ayan guys. So, pagpasensyahan nyo na, nadala lang ako. Kasi alam nyo naman, diba? Mga laitera kasi itong mga kapitbahay natin, lalo na itong mga Indonesia, diba? Naku, inaabangan ko talaga mga panglalait nila sa atin na naman.
Naku, nahiya na nga ako sa kanila kasi sa mga panglalait nila. Yung pinapadala nilang kandidata sa Miss Universe, talagang pinapalitadahan muna nila. Talagang super talaga transformation sila sa kandidata nila kasi talagang nire-retoke talaga nila ng bonggang-bongga bago nila ipadala sa international pageant yung mga kandidata nila kasi alam nilang magiging katulong na pag once na itinabi ito sa kandidata ng Pilipinas, magiging katulong ang kanilang pambato. Ang nakita ko pa rin nag-stand out talaga si Atisa Manalo, guys. Inaabangan ko talaga si Atisa. Kahit naman sinong mga pageantry fans, kahit sabing haters pa yan, talagang inaabangan talaga nila si Atisa Manalo. So, sana talaga mag-improve talaga ang skills ni Atisa Manalo. Pero kaghapon talaga, nung nakita ko, ang daming tumitili at sumisigaw kay Atisa Manalo, guys. Kasi naman, nag-iba yung kanyang, hindi ko lang alam kung nag-iba yung kanyang glam team ngayon sa Miss Universe. Talagang nakuha talaga nila yung bongga at magandang timplada ng kanyang yung sa pagdating sa mukha, kung paano siya ayusan, paano siya make-upan, paano siya manamit ngayon, ibang-iba kumpara nung last year. Kasi talagang yung last year parang ginawa siyang Latina, parang ginawa siyang maitim or tan, Latina. Ganun ang aurahan ni Atisa, pero ngayon talagang pak na pak. Baka siya pang mag-title sa Hello Glow Fashion Show. Char lang. Pero 10 naman silang kinuha, di ba, doon sa Hello Glow Fashion Show nang yun. Top 10 naman ang kinuha doon. Kaya Jusok pa rin siya. Pero talagang papansin talaga itong mga fans ni Baguio, di ba, napahiya sila sa unang rounds. So ayun mga kamars, panay sila talak ng talak at tili ng Baguio. Tapos nung in-announce ng host, Pasay. Nawala yung Baguio. So asa na yung Baguio na po, yung Baguio naging habagat na lang siya. So ayan mga kamars, naloko talaga ako doon. Talagang ang lakas talaga ng talagang tiling-tili si Ati talaga doon sana. Ang dami tumitindi, ang ingay nila kahapon, guys. Pero alam nyo, sa kakatili nila ng Baguio, Pasay pala ang sinigaw ng host. Tawang-tawa talaga ako kahapon, guys. Pero hindi ko din talagang inaasahan ko talagang pumasok doon sa top 10 ng yung si Winwin Marquez. Talaga ang ganda ng kanyang hair, yung kulot-kulutan niya, bagay sa kanya. Sana talaga makita ko yun sa kanya pagdating sa swimsuit competition na ng finals na ng Miss Universe, kasi bagay na bagay talaga sa kanya, mga kamars. So yung sa skills naman, alam ko namang si Winwin talagang magaling na talaga. Wala na akong masasabi kay Winwin kasi total package na talaga siya. Yung kanyang beauty, morena, pinay na pinay, yung kanyang yung aura niya, talagang wala siyang problema sa skills, pati sa pasarela, talagang hasang-hasa na siya dyan. How about the other candidates? Diba? Yun na lang ang tanongin natin. So nakita ko naman kahapon si Sultan Kudarat, si Chelsea Fernandez, diba, guys? So isa din to sa dapat ingatan nila na once na kasi etong babaeng to nanalo din to sa head-to-head challenge hindi ko lang alam kung pinadala ba siya sa Miss Globe ba siya nung nakaraang year, basta nakaraang year pa, na nanglamon talaga siya sa head-to-head, tapos kinurunahan na lang si Chelsea, hindi na siya sinali doon sa mga top 8 ba yun? Kaya ligwak na si Chelsea nung time na yun kasi nanglamon talaga siya sa head-to-head challenge. Talaga sa Q&A talaga nilamon niya talaga yung mga Latina, mga American, kung sino-sino pa mga kalaban niya. May corona na talaga siya doon kaya hindi na pwede siyang koronahan pa nung time nang yun. Pero alam ko talaga magaling din to. Kaya niya din tong sabayan si Iliana Aduana ng siniluan. Talaga hindi rin to papayag ang babaitang ito na basta lang siya itsiparahin ng mga ng pageantry. Talagang lalaban to kasi ilang beses ko na itong nakikita sa Binibining Pilipinas pa lang si Chelsea Fernandez talagang
malakas talaga ang kanyang laban. At syempre, alam mo naman 'di ba, kahit sabihin ganyan lang si Chelsea, nako, nag-iisip din yan kung paano niya patataubin yung mga kalaban niya. Syempre may mga techniques din niya na gagawin kung paano niya palulubugin yung mga kalaban niya. O mga magkakaibigan sila, pero pagdating sa pagdating sa pag-start na ng mismong finals na yun, mag-iisip na yun kung paano niya patutumbahin yung mga malakas na kandidatang yan. Siyempre, mga techniques din naman yan ng mga ibang candidates kung paano nila patataubin yung mga kaibigan nilang kandidata. So, siyempre, alam naman natin na pagdating ng backstage, magkakaibigan sila. Pero pagdating sa harap ng stage, siyempre, magkakalaban na sila doon kasi wala ng friends doon. Parang Miss Gay lang, guys. So, ayan mga kamars. So, nakita ko din dito kay Iliana Aduana talaga pag niya palang kahapon, tinitilaan na talaga, nagsisigawan yung mga fans ni Iliana Aduana. Talagang lakas din ng laban ng babaeng to. Yung alam mo yung kanyang katawan, halos kamag-anak ni Venus Ra. Yung alam mo yun, yung parang hindi na mga kumakain. yung mga katawan na mukhang inedit. Pero alam nyo guys, malakas din ang laban nito ni Iliana Aduana. Bakit minsan may time na ay mga nagsasabi sa kanya mga negative, pero hayaan niya na lang yun kasi wag niya nang pagpapansin yun kasi once na pinansin pa ni Iliana Aduana yan, ay naku, maano lang yung kanyang laban. Magkakaroon lang yung once na nag-focus siya sa mga negative nang yan, maiiba yung ng utak niya. Kaya ako sa kanya, wag niyang papansin yung mga bashers nang yan. So, nakita ko talaga din kahapon na malakas talaga na pick ko na to nung lumalaban pa lang to si once na pinadala talaga to si Tyra Goldman. Talagang isa din to sa malakas na pero may mga nagsasabi na ay wala yung kasi baguhan lang yan. O ay wag niyong minamahal ang mga baguhan, may mga baguhan na kayang pataubin yung mga veterana, di ba? Hindi naman natin alam nung last year si Chelsea manalo, di ba? Bubulosok ng bonggang-bongga. Parang wala nga siya sa mga ganong mga ng mga vlogger kung jujusok ba siya, di ba? Kaya hindi lahat ng mga vlogger na mga nag-video reactions tumatama yung kanilang yung kanilang hula. Dahil ang mga vloggers lang yan, hindi naman niya na as in totally talaga mga manghuhula na mahuhulaan kung sino man nanalo talaga. Nangyayari na lang yun, nagkakaroon ng nagiging tama din yung kanilang hula kasi natsatsambahan. Depende yun sa ng mga vlogger na ay papasok tumalakas kasi sa ng ibang mga vloggers kasi sa kuda nila sa sa kaka-reactions nila sa kanilang vlog, hindi pala nila alam may kandidato na may mas deserving pa pala. Kung sila nag-iisip na mananalo na kaagad sila kasi sila veterana, sikat, tapos syempre maning-mani na lang niya sa kanila kasi halos kilala na nila kung paano ang labanan sa stage. Pero hindi natin alam na may dark horse pala na hindi natin alam na hindi siya napapansin, hindi siya nangangamoy, pero bigla na lang pala siyang bubulusok kasi depende na lang yun kung paano niya sinagot yung Q&A pagdating sa closed door interview dito sa Binibining Philippines. Dito sa Miss Universe Philippines closed door interview. Doon sila hihimayin ng mga judge or hurado. Kasi doon sila mamimili at kung sino ba ang papasok sa top 15, top 10, top 8, top 3, top 5, mga ganun. Basta yun na yun. Kasi hindi naman susunga-sunga lang yung mga judge, di ba, na ay may mili ng ganito or gusto nyo or type nyo yung kandidata. Hindi lahat ng mga kandidata ginugusto nyo at gusto nyo na pumasok doon, magkakatotoong makakapasok doon. Depende na lang yun sa kanilang pakaka-deliver at paliwanag or explanation nila sa closed door interview kung paano nila pagandahin at lagyan pa ng more palaman yung kanilang mga sasabihin at isasagot doon sa Q&A sa closed door interview. So, good luck na lang dito sa top 10 na to na alam naman natin na malalakas na kandidata na talaga naman guys na
mahusay sila. So, ang hindi ko lang talaga nakita doon sa top 10 lang yun si Isabela. Hinahanap ko kasi si Isabela talaga asan kasi si Harina Sando? Harina or Jarina, parang ganun. Basta kayo na lang mag-ano nun kasi more on talaga may ibubuga din ito si Miss Universe Isabela. Kahit nga si Benguet hindi ko din na amoy doon at nakita doon sa sa top 10 lang yun. Talagang may nakapasok pero hindi ko lang alam kung nakapasok si Benguet or pero nakapasok kasi doon si Baggy pati si Pampanga na ito din ang dalawang to is alam ko namang may ibubuga din naman sa sa skills kasi halos lahat naman guys na mga pinapadala ng mga province or mga probinsya na pinapadala dito sa Miss Universe Philippines. Lahat naman yan kahit sabihin na mga magaling sila sa skills, sasalain pa rin sila pagdating sa closed door interview kung sino talaga yung matalino at mga Ngayon guys, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Carla Ambiciosa, at likes and share and click the notifications bell button for more updates. And please don't forget to comment down below at pakishare sa inyong mga kaibigan. Yun lamang po. Salamat. Thank you for watching mga kamars. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video vlog ko for today. Don't forget to subscribe my YouTube channel, likes and share and click the notifications bell button for more updates. And please comment down below. God bless you all.